Sabi po sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon po, magpupuri at magpapasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah! Sige po, tayo po. Pwede ba natin bigyan pa na malakas sa palakpak ang Panginoon sa umaga na ito? Thank you, Jesus. Tignan mo naman yung katabi mo. Bigyan mo na isang magandang ngiti. Ayan. Mukha ba siyang pinagpala ng Diyos? Amen. Dahil nakarating siya ngayong umaga dito. Hallelujah. So ngayon po tayo magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. We are in the second quarter na ng taon. Napakabilis, no? April na agad. At malapit na mag-May. So sobrang bilis na talaga ng panahon. Pero alam nyo, kahit gaano man kabilis o kabagal ang panahon sa inyo, araw-araw sinasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Salamat, Lord. So with that, we will praise and worship the Lord this morning. Let's go! Pagsamba sa Panginoon. Palakpak po natin ang ating kamay. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nadakilain. Wala na siyang maihahambing, ang awit mo'y iyong tingin. Come on everybody! Langit ang aking nadarama. Come on church, let's worship the Lord. Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo. Langit ako sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga.
makontento tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagarin ng kasiyahan. Minsan pa po, umawi tayo sa Panginoon. Ang hinahanap ko Let's hear sa you. buhay kong ito. Yes, Lord, Pag ikaw wala lamang ka, hinahanap ay di namin sa buhay na makontento ito. tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagarin ng kasiyahan. Tunay na Everybody! ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagarin ng kasiyahan. Tunay na nagdarama ko. Tunay na nagdarama ko. Tunay na nagdarama ko. Hallelujah, Lord. We worship you, we honor you in this place right now, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon. Lord, pinapapurihan ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. Dahil ika'y dakila, Panginoon, sa buhay na bawat isa, Panginoon, Lord God. People, let's just continue to worship the Lord. Don't mind your seatmate right now. Let's just focus our hearts to the Lord right now. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Continue to worship the Lord. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God, we worship you in this place. Hallelujah, Lord. Patuloy niyo kami puspusin, Lord God, ng Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah. Continue to worship the Lord in this place. Yes, Lord.
Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Nagbabago, Diyos ka sa amin. Sa sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Pinsan pa, hallelujah. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Ama na sadyang aming matatakbuhan sa anumang oras, anumang aming pinagdaraanan, Lord God. And Lord, this morning, Lord God, gusto naming magbalik ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ng kapurihan sa iyo, Lord God. Sundan po natin ang awitin ng lyrics na ito. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa iyo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Aking kanlungan at kapayapaan, ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasan'y naglalaho sa ating pagtatagpo, ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal
ikaw nga'y karapat-dapat. Sing to the Lord, church. Pagalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aking Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, ang tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Karapat-dapat ka, Panginoon. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila ay alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, ang tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba. Lift your voice to the Lord. Pagmamahal at pagdakila ay alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Thank you, Lord. Can we give the Lord a big clap of offering, mga kapatid? For He is so good. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sapagkat ang araw po na ito ay napakahalaga para sa ating lahat. Alam nyo, mga kapatid, what will you do on your first day in heaven? Have you ever imagined, ano ang gagawin mo with your first day in heaven? Naisip niya na ba yun? Ano ang gagawin ko? In the day na nasa langit na tayo, ano ang gagawin mo the first day in heaven, mga kapatid? Napakasarap isipin na lahat tayo na nagmamahal sa Diyos ay masasabi po nating kumbaga sa salitang naiinip na. Ay. Thank you, brother. Magandang umaga ho sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tignan nyo nga ho yung katabi nyo kung masaya siya na katabi niya kayo ngayon. Ayan ho, magandang umaga ho sa inyong lahat. Natutuwa ho ako ngayong araw ho na ito kasi nandito po yung aking pong kaklasmate na kilabot na mga chicks nung high school ho kami. Kilabot po ng mga chicks to eh. Pero sumuko din po siya kay Lord eh. No? At tuwing naaalala ko yung mga bagay-bagay noong panahon na malago pa ang mga buhok namin, ay, alam mo yon, masarap sariwain, i-mesmerize lahat yung mga bagay na yon na nung bata pa kami, eto kami malakas,
Okay? Pag tumatanda na pala, pagdating mo ng... Pero pag sinabi mo nga dun sa pag sinabi mo dun sa mga kabataan that life is too short, tatawanan ka lang nila eh. Pero pag edad mo pala ng 30, pag edad mo ng 40, 50, 60, masasabi mo na talaga sa sarili mo, that's the time na ma-realize mo that life is too short talaga. Pero pag bata pa, sabihin mo sa kanila, alam mo, ang buhay na maiksi lang tatawanan ka lang nila. But now, I am already in my 50s, mga kapatid. Nalalaman ko na at naiisip ko na ang buhay ay sobrang iksi lang. Kaya nga, nakita ko kanina si Bon. Tuwa ako sa kanya dahil maaga pa lang tinext niya ako. Ay, bro, punta ako dyan sa inyo. Patagal ko lang pinagpipray na makasama ko ibang mga classmate ko. Pero salamat sa Diyos dahil hindi maiksi yung kamay ni Lord that in His moment, in His greatest time, ang Panginoon mangungusap sa loob ng puso natin at makakapiling din natin yung mga tao na pinipray na natin na matagal na sana dumating ang time, yung apoy na dating nandito ay muli manumbalik dahil ang Diyos malapit na dumating. According to the Psalm, some preachers that the Lord is already almost in the clouds. Halos nandyan na siya sa mga alapaap at talagang pabalik na siya. Mga kapatid, good morning sa inyo lahat. Binabati ko rin yung mga kapatid natin na nasa online, yung mga kapatid natin na papunta pa lang dito at mga kapatid natin na wala pa dito at mga nasa probinsya. Binabati ko kayo, magandang umaga at purihin ang Panginoon sa buhay nating lahat. Mga kapatid, maaari ho bang palakpakan natin ang Panginoon? Meron ho ako munang ipapatato sa inyo sapagkat ang topic ko po ngayong araw na to ay pinamagatan ko pong Who Really Belongs to God. Sino ho ba talaga ang mga para sa Panginoon? Who really belongs to God? The Bible says, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi po ng Matthew 5:16, 17. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Meron daw ho pala tayong gagawin. Let your light so shine. Anong kasunod? That they may see your what? Your good works. Sabi na, may good works, no? That they may see your good works. Good works cannot save us, mga kapatid. It is a result. Resulta po ang good works ng ating pong salvation from Jesus Christ. And there is no other name in heaven as what the Acts chapter 4 verse 10 to 12 that says, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo lang. And there is no more other way because the Bible says, Jesus said in John 14:6, for I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Who really belongs to God? Bago po ako magpahayag ng salita ng Diyos, meron po akong saglit na ipapapanood sa inyo. Amen. Wait lang daw. Okay. Meron akong saglit na ipapanood sa inyo that this time around, mga kapatid, ay alam naman natin that the world is no longer getting better and better, no. But the world is getting worse and worse, mga kapatid. As we can see, meron mga anak, binubugbog na yung mga magulang nila. Siguro naman, napapansin at nakikita nyo na yan ngayon. Meron na pong mga anak na talagang sobra kung sumagot sa magulang, lagpas tao na wala pa nga kumbaga, bukang-buka na yung kanilang mga pakpak. Kung sumagot sa magulang, ay sagad sa buto. May mga anak na hindi man lang nakakalingon sa kanilang mga magulang para sila ay kalingain. Sapagkat marami na silang pera ngayon. Marami pang iba't ibang mga bagay dito sa mundo na nakikita natin na deteriorating. Pagbagsak na ng pabagsak ang morality ng mga tao. Sabi ko nga dun sa mga ibang mga estudyante ko, Sir, sabi ko kasi sa kanila, meron akong mga estudyante na medyo malambot. Siyempre, sasabihin mo pa rin sa kanila ang katotohanan. Malambot I told them, yes, totoo naman that you have the right. Meron kayong tama. You have the right. Legally right, but you are morally wrong. Legally right,
but you're morally wrong. Morally, because the Bible speaks that no one can enter in the kingdom of God kapag meron kang ibang pananaw sa buhay ng pagkatao mo. No. As Romans chapter 1, 25 and 26, because of that, sumamba sila sa Diyos-Diyosan at hinayaan na lang sila ng Panginoon na magkaganon. Anyway, mga kapatid, ready na ba, Ate Jaisel? Hindi pa. Gusto kong ipaalam sa atin, mga kapatid, na how's your spiritual journey? Kung kakamustahin po ng Panginoon yung spiritual journey mo, how is it, mga kapatid? Kamusta na po ang spiritual life mo ngayon? How is your spiritual journey? Nararamdaman mo ba na ang spiritual journey mo ay paikot-ikot lang? O ginagawa mo ang mga activity sa loob at sa labas ng church, pero alam mo naman sa puso mo na hindi mo ito ibinibigay ng buong buo sa Kanya? Ikaw ang nakakaramdam nito sa loob ng puso mo. That you are already half-hearted. Okay? Kalahati lang. But the Lord requires a 100% total dedication sa Kanya. Ano man mga bagay na pinagkakaabalahan mo sa ngayon, mga kapatid, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung gaano kalaki ang bagyo sa buhay mo. It might be in signal number 1, signal number 2, signal number 3 or signal number 4 and 5 ang mga bagyo na ngayon dinadaanan mo sa buhay mo. I don't know. But there is one thing that I know, mga kapatid, that there is someone up there in heaven, and His name is Jesus Christ, that could help you all the way, mga kapatid. He is the only way and the only solution para tayo magkaroon ng buhay na matiwasay. At sa araw-araw na dumadaan sa buhay natin, madalas ko itong sabihin na hindi lahat ng lumalabas ng pintuan ng bahay nila nakakabalik pa ng buhay. But thank you sa Lord dahil ginising ka ng maaga ngayong araw na ito. At alam ko, nakakabalik pa tayo at makakabalik pa tayo ng buhay dahil may awa ang Panginoon Diyos sa atin, mga kapatid. Bakit ka nagbihis ng maaga? Bakit ka naligo ng maaga? Bakit mo gustong unahan si Ate Ami sa loob ng church? Bakit pilit mo? Why is it the excitement still there? Bakit yung init, yung gigil, nandun pa, nakikipag-unahan ka pa, you said, Lord, antayin mo ako, dadating ako, magpapasalamat, sasamba ako sa iyo. Why is it nandun yung init, yung apoy? Kailangan natin marikindle, mga kapatid, ang apoy sa loob ng puso natin na dati ay nawawala na at aandap-andap na ang apoy ng ating pananampalataya sa Diyos. Who really belongs to God? Kung meron po kayong dalang banal na kasulatan, dito po, di pa ready, Ate Jaisel? Okay. Sa John chapter 8, verse 47, mga kapatid, ganito po ang pagkakasabi. Dito po, kung meron ho kayong dalang banal na kasulatan, kung meron kayong holy cellphone, may holy cellphone ba? Alam ko, Holy Bible meron. Ano, holy cellphone. Ito po ang sabi, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ulitin ko po Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. May I request everybody to please kindly close your eyes first and let us all pray. Heavenly Father, we just want to say again, Lord, thank you so much for this wonderful day and opportunity for us to hear your word, Lord, that gives us inspiration, Lord. Heavenly Father, continue to bless the word that you will going to impart us today and help us, Lord, to apply everything, Panginoon, sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon po ito ng kaganapan o application sa araw-araw ng aming pamumuhay. At Lord, magkaroon po ito ng bunga sa amin ng maraming beses. Panginoon, naniniwala po ako na hindi po ninyo kami pauuwiin ng bahay namin, nang hindi po namin daladala ang pagpapalang ito na ipabahagi mo po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lubos naming maintindihan ang mga salitang ito.
na magiging baon namin araw-araw, Panginoon, na Ikaw ang magpapaalala sa amin na kami ay para sa iyo. Salamat sa mga salitang ito na pag-uusapan namin ngayong araw na ito. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Mga kapatid, sa simpleng pang-unawa lang, madali nating maintindihan na kapag pala tayo hindi nakikinig ng salita ng Diyos at ayaw nating papasukin sa isipan natin at sa puso natin ang salita ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi tayo mula para sa Diyos. Kasi we try to ignore the Word of God that we heard from time to time. From all the preachers, for all the brothers and sisters that come along your way, mga kapatid. Na mga dumadalaw sa bahay ninyo, nakakakwentuhan mo sa lugar ninyo, sineshare nila ang Word of God sa iyo, but you ignore the Word of God. The Bible says, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo mananatili na nakaupo tayo, mga kapatid. At this point of time, we are already on the end times, mga kapatid. And no one knows the time when will the Lord will come. Maybe tonight, maybe mamayang hapon, maybe habang nag-uusap tayo ngayon, dumating ang Panginoon. No one knows the time. But the Lord is very certain, siguradong-sigurado siya, that He will come again and He will receive all the children of Him na tumanggap sa Kanya, nagrepent sa Kanya, at naniwala sa Kanya at nakinig sa Kanya. Mga kapatid, are we on the number? Nandun ba tayo sa number? Nandun ba tayo na pag tinawag tayo ng Panginoon, nandyan ba si Hakfin? Yes, Lord, nandito po yung pangalan niya. Okay. Nandyan ba si Jofer? Yes, Lord, nandyan po yung pangalan nila. What will you do in your first day in heaven? Ano ang gagawin mo sa unang araw mo sa langit? Kakausapin mo, hahanapin mo ba si King David? Hahanapin mo ba si Apostle Paul? Hahanapin mo ba si Pedro at ikikwento mo sa kanya, ikaw pala yung pinakaunang-unang alagad, Ikaw pala yung pinakaunang-una, buti na lang pinahiram mo yung boat, Buti na lang, pwede mo namang hindi ipahiram yung boat, pero pinahiram mo, Very good. Magkakaroon kayo ng conversation when you are already in heaven, and that will be your first day in heaven. Mahalaga ang Diyos, mga kapatid. Ang pinakamahalaga at mataas o pinapahalagahan sa buhay mo. Maaaring mapahamak ang buhay natin o maaaring maligaw ka ng landas dahil mahirap mamuhay sa mundong ito ngayon. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos ang ating pinakakailangan. Naniniwala ba kayo ron, mga kapatid? Na sa panahon natin ngayon, ang Diyos ang pinakakailangan natin. Lahat ng may buhay, nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng may buhay, anak ng Diyos. Hindi lahat. Marami ang nagtuturing na sila ay mga anak ng Diyos. Ang tanong, are you in the Lord's side o are you in the devil's side? If you are in the Lord's side, God is the center of your life. At kung ang Diyos ang center ng buhay natin, makikita ito sa atin that we have a changed life. Kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, there must be a changed life happening sa buhay natin. It is easier to say than done. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero kung meron kang pagnanais na makapunta sa langit, meron tayong ginagawang pagdidisiplina sa sarili natin, mga bagay na hakbang upang mapalago natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ang una, ang sabi,
ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, ayaw ninyong makinig sapagkat kayo ay hindi mula sa Diyos. Ang unang-unang requirement pala mga kapatid is that dapat ang isang Kristiyano ay nakikinig ng salita ng Diyos. Who listen? Nakikinig. Bakit mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos? Why? Bakit mahalaga sa isang Kristiyano ang salita ng Diyos? Bakit may pagmamahal ka sa Diyos ngayon? Bakit hinahanap-hanap mo ang makinig ng salita ng Diyos? Kasi mula ka sa Diyos. Bakit dumadalo ka sa mga Bible study? Bakit dumadalo ka sa mga prayer meeting? Bakit dumadalo ka sa mga gawain ng Panginoon? Bakit ini-involve mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon? Bakit pinipilit mo mag-reach out ka ng soul kay Lord? Bakit pinipilit mo na kahit na pagod-pagod ka sa trabaho, gusto mong mag-share ng Word of God? Why? Because mahal mo yung Diyos at nakinig ka sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi mo yun ginagawa, hindi ka para sa Diyos. Mga kapatid, ang tao na sa Diyos ay may panahon sa Diyos. Ang taong para sa Diyos ay meron siyang panahon sa Diyos. Hindi mo yan mapipigilan sumamba sa Diyos. Kasi mahalaga sa Kanya ang pagsamba niya sa Diyos dahil kilala niya kung sino yung Diyos sa buhay niya. Kasi kung hindi mo kilala yung Diyos na sasambahin mo at hindi mo kilala yung Diyos na kakantahan mo rito, kung sino yung Diyos, bakit ka nagpunta dito? Para saan? Ba't ka nagpupunta sa simbahan? Para saan? Kung kilala mo sana yung Diyos na sinasamba mo, hindi mo gagawin sa Kanya yung mga bagay na alam mong hindi maganda. Kasi kilala mo siya. Mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, bakit ka nagbabahagi hanggang ngayon ng salita ng Diyos? Bakit hanggang ngayon, nandito ka at pinipilit mong sumamba palagi sa Diyos? Bakit dumadalo ka pa rin sa mga Bible study? Why you are still excited to sing para kay Lord? Bakit? Bakit ka pa rin nag-aaral ng dumadalo sa mga pag-aaral ng Biblia? Yung iba, Sunday gumagala lang. Sunday may outing. Sunday nagtratrabaho. Sunday nagpapasyal. Maaari siguro hindi pa nila naririnig ang salita ng Diyos. O maaaring they try to ignore the Word of God that they heard. May pagmamahal sa Diyos ang buhay mo. Kaya ka pala naririto ngayong araw na ito. Nagsisimba ka at sumasamba ka sa Diyos. Mga kapatid, ano ang sabi ng 1 John 4:6? Sa 1 John chapter 4, verse 6 ay ganito po ang pagkakasabi. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Maliwanag na maliwanag dito, mga kapatid, na sinasabi ng Apostol Juan, ngunit tayo ay sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Mga kapatid, meron ako papanood sa inyong maiksi lang na video nito, no? Kilala nyo naman siguro si Taylor Swift, no? Famous ngayon yan, and he is the most richest Hollywood singer ngayon sa buong mundo. At alam nyo ba, nagde-declare pa ng holiday ang isang bansa kapag pumupunta siya doon. Sa isang bansa pinupuntahan niya, stop ang mga trabaho dahil merong concert si Taylor Swift. At alam mo ba, binuhat niya ang 1/4, hindi mo 1/4 pa siguro, maliit na bahagi ng economy ng Amerika during the time ng ang labanan ng China at ng Amerika sa economy. And it is Taylor Swift who pull up a little bit of economy of United States. Ito po, mga kapatid, panoorin nyo. You're right about the devil being a god, because the Bible clearly states that the devil is the god of this world, and he's also the prince of the power of the air. So I don't dispute you on this matter at all. My only Are we question... picking up a new recruit here? So when your wife crawls over that line to say good morning to you, does she refer to you as Beelzebub, or how does she address you? Depends on what mood she happens to be in. Is she also a satanic type? Oh, yes.
We make music for a purpose. It's not just background music, or it's not just, fluffy, light stuff. This is not elevator satanic music. It's ritualistic music. It is music that by even the act of listening to it, you are participating in a satanic ritual. By listening to, so if I put this on and listen to it, I'm participating. But you're a listener. I'm asking you, how does it make you feel? It's very stirring. It's very emotionally charged. You can't listen to this music and say you don't feel something, because you do. Let me introduce you first, though, to Zena LaVey. Her father, Anton LaVey, is, I guess, the founding father of Satanism in this country. Founding it about 25 years ago, Zena? Yeah, approximately 25 years. Can you tell us with any certainty how widespread the religion of Satanism is in this country or around the world? Well, the religion is worldwide. We have members throughout the world. There had to be public attention to pave the way for Satanism to be a recognized and above-board religion. I understand that, what are you doing? I'm giving a blessing to the audience. I don't think they appreciate it. They were throwing it back. Well, they thought it was a curse. Would you like me to show them how the sign of the curse works? Sign of the curse? Completely different. How does it go? No, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward Red China, would you? This is the sign of the horns. A curse sign, the two fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast, I always figured if I ever met the devil, he'd have dirty fingernails. Go on. No, they're not. Yes, they are. Where? Dirty fingernails. Well, that's because I've been fooling around with your equipment. Never mind. Don't blame it on the school. Go on with it. All right. So that's the sign of the horn, and then what happened? But You're originally, a bad cat. Well, you have to be bad to be good, don't Is it true that you teach people how to make voodoo dolls and stick pins in them to hurt people? That's right. I believe that hate is necessary in a controlled way just as much as love is necessary. But could it really work? Of course it works. It's been working in primitive societies for a long, long time. Well, then how come you don't pick out the despots of the world and make dolls like that and stick pins in them so that you want them to win. You want the bad guys to win, right? Well, I don't say they're necessarily the bad guys or the good guys. It's not up to me, because the only people that I would cast a curse or a spell on would be people individually that would sort of get under my skin. Why are you staring at me like that? Because after all, hate should be a personalized thing. Name, sir? Yes, my name is Jim Jelsma. You drop in for some devil's food cake or what? What's on your No, we're... first of all, how do I address you? Well, you can call me Mr. Reverend Anton, by my first name, whatever, as a counselor, sorcerer, practicing wizard, shaman, warlock, whatever you wish to call it. You're also a male witch, a warlock. Well, a male witch is considered a warlock. You claim to be a witch, then? A male witch. And it's a legitimate religion, perfectly within it's legal. What is it, Dr. Si Taylor Swift. But he is the exact figure of Zini Levy. Si Zini Levy po ay anak ng founder ng satanic cult sa Amerika. At si Zini Levy, lagi niya nakakausap si Taylor Swift. That is why si Taylor Swift, kinokopya niya yung itsura ni Zini Levy. You see, mga kapatid, yan yung mga tao that they belong to the other side. Satanic. Ito yung mga tao na ina-idolize nila ang mundo. Ngayon, mga kapatid, hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos because ayaw nilang pakinggan. Kaya nga, mga kapatid, mapapagod ka lang na kumbinsihin at pwersahin ang isang tao na hindi para sa Diyos. Mapapagod ka lang, mahihirapan ka lang, kahit pilitin mo pa. Kapag salita na ng Diyos ang pinag-uusapan, allergic sila. Kaya nga, mga kapatid, sa mga bagay para sa Diyos, sabihin mo sa mga kabataan na maiksi lang ang buhay ngayon, tatawanan ka lang nila tulad ng sinabi ko sa inyo. Bakit? Ang mga kabataan ngayon, ang mga tao ngayon, nakafocus sa mundo. Sa focus sa mundo na wala namang kwenta. Kaya nga pero ngayon, kahit puyat ka, kahit pagod ka sa trabaho, kahit may nararamdaman ka na parang nilalagnat ka, pero still, kaya mo pa, naiisip mo, Lord, pupunta ako roon,
sasamba ako sa iyo, magpapasalamat ako sa iyo, gagawin ko pa rin yung bagay na gusto mong gawin. Gawin ko para sa kanila. Why? Kasi kilala mo yung Diyos. At nakinig ka ng salita ng Diyos at pinakinggan mo ang salita ng Diyos. Kaya may oras at meron ka pa rin panahon sa Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid, ano po ang sinasabi palagi sa atin ng Panginoon? Sa John chapter 15, verse 1 to 8, ang hindi sa akin, di ba sabi niya, kapag kayo ay wala, pag ako ay wala sa inyo, wala kayong magagawa sa akin, ako ang puno ng ubas. Pinuputol ang mga sangang hindi namumunga. Kaya nga pala, kailangan pala natin na mamunga, mga kapatid. Anong bunga meron tayo? Bunga ng araw. Anong bunga meron tayo? Nagbubunga ba ang buhay natin? In a way, may nakikita bang pagbabago sa buhay natin? May nakikita bang pagbabago ang mga mahal natin sa buhay sa atin? May nakikita bang pagbabago ang mga kaibigan natin sa atin in such a way na mapapatanong sila, bakit hindi ka na ngayon sumasama sa amin? Bakit hindi ka na ngayon sama naming umiinom? Why? Bakit? Maaring nagliliwanag na sa loob ng puso mo ang mga salita ng Diyos. At unti-unti tayong ginagawang banal ng Panginoon. Alam niyo ba na papasok sa langit mga perfect lang? Ang papasok lang sa langit perfect. And we are not perfect, mga kapatid. But only Jesus Christ made us perfect. Alam niyo yun, mga kapatid? Dahil sa Panginoon, ginagawa niya tayong banal. Dahil hindi tayo makakaharap sa Panginoon, sa Diyos Ama. Dahil marami tayong kasalanan. Pero si Jesus ang nagmi-mediate sa atin. Siya ang humaharap sa atin para sa Ama. At siya ang nakikita ng Ama every time na tayo ay nagkakasala. Siya ang humaharang sa atin. Why? Kasi tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Pangalawang bagay na dapat gawin ng mga Kristiyano. Una, ang mga Kristiyano nakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga anak daw ng Diyos na para sa Kanya ay nakikinig ng Kanyang mga salita. Subalit, ang hindi nakikinig ng Kanyang mga salita ay hindi mula sa Diyos. Number 2, mga kapatid, those who are in Christ, those who are belong to Jesus, trust and believe in the Word of God. Ang mga tao raw na para sa Panginoong Diyos, ang mga tao na para sa Diyos, ay nagtitiwala at naniniwala. Alam niyo yun, no? Mayroong mga tao na nakikinig, pero hindi naniniwala. Ingay lang. Iba ang nakikinig sa narinig. Iba ang nakikinig sa nakarinig lang. Ang nakikinig kasi, pinag-aaralan niya ang mga bagay ng pagkakaiba. Ang isang tao na kumikilala sa Diyos, hindi lang siya naniniwala, kundi nagtitiwala pa. Iba ang nakikinig sa nakarinig lang. Magkaiba po yun. Iba po yung narinig mo lang yung mga isang bagay, saglit lang. Pero kapag ka nakikinig ka, ibig sabihin, pinag-iisipan mo yung bagay na narinig mo. Iba yung nakalimot sa lumilimot. Iba yung nakalimot sa lumilimot. Magkaiba ho yun. Iba yung nalimutan lang, saglit. Iba yung nakakalimot. Ibig sabihin, sinasadya mo. Ngayon, mga kapatid, hindi lang siya naniniwala at nagtitiwala pa. Bakit? Because he belongs to God. Ang isang tao na para sa Diyos, hindi lang siya nagtitiwala, naniniwala pa. Kaya pag meron kang Kristo sa loob ng puso mo at sa buhay mo, hindi relihiyon, kundi isang relasyon ang binubuo mo para sa Diyos. Your religion, sabi ko nga sa mga estudyante ko, mga estudyante, your religion is yours.
hindi natin pag-uusapan ang religion. Sa inyo yan. Why? Because the Bible says, there is no such... Di ko sinasabing hindi mahalaga ang relihiyon. Mahalaga yung relihiyon. Bakit? Kasi parang school yan eh. Sa school, tinuturuan ka gawin ng mabuting bagay. Sa school, tinuturuan ka para maging disiplinado ka. It is the same with religion. Tinuturuan ka kung ituturo sa iyo ang tamang pamumuhay, ituturo sa iyo yung mga bagay na dapat mong gawin. Pero, mga kapatid, iba kapag meron kang relasyon sa Diyos. Kaya, sinasabi ko sa kanila, sa mga estudyante ko, your religion is yours. Hindi natin yan pag-usapan, sa inyo yan. Pero ang kailangan mo, dapat meron kang totoong relasyon sa Diyos. Kasi kung meron kang totoong relasyon sa Diyos, may mga bagay sa buhay mo na tatanggalin mo. Kung bakit maraming mga tao ang ayaw sa Diyos, kasi sa Diyos maraming bawal. At totoo, mga kapatid. Kung bakit maraming tao ang ayaw sumunod sa Diyos, kasi sa Diyos maraming bawal. Yun ang totoo eh. Hindi ka makakagawa ng mga bagay na gusto mong gawin, lalo yung mga bagay na masama at alam mong hindi tama. Hindi mo magagawa. Kung meron kang pakinig at napakinggan mo ang salita ng Diyos. Kasi ang nakikinig daw ng salita ng Diyos ay para sa Diyos. At yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi mula sa Panginoon. Kaya kahit i-share mo yung Word of God sa Kanya, hanggat hindi talaga siya magbibigay ng oras at panahon para sa Diyos, hindi mo siya mapipilit, but only God can do that, mga kapatid. Ang Diyos lang ang makakapaggawa ng bagay na yan. Kaya nga, kahit ilang relihiyon pa ang salihan mo, sabi ko kay Kuya Rick, kahit ilang relihiyon pa ang salihan mo, pag walang Diyos sa puso, hindi magbabago ang isang tao. Hanggat walang Diyos sa kanyang puso, hindi magbabago ang tao na yon. Kung magbibigay lang siya ng 60%, hahayaan mo na i-control ng kaaway yung buhay mo because 60% lang ang binigay mo sa Diyos. May natira ka pang 40% para sa kaaway, hindi ka makapagbabago. Because God requires 100%, mga kapatid. Kaya nga, pero kung hahayaan mo na ang Diyos ang mag-control ng buhay mo, hindi fake yun, totoo yun. Ulitin ko Kung hahayaan mo lang, if you will just allow God to control the entire life and He is your center, the center of your life, mga kapatid. Ang pagbabago ay magiging totoo, hindi fake yun. Why? Kasi pinakontrol mo ang buhay mo sa Diyos and you allow the Lord to be the center of your life. That is why you belong to God. Hindi kagaya ng napanood natin si Taylor Swift at saka si Zina Levy. Sinasabi nilang, I am on the other side. Satanic culture, satanic cult. Dito kami. Pero hindi nila ipinapakita hayagan, no? Sinasabi nilang ni Taylor Swift na sa demonyo ko. Hindi niya sinasabing gano'n. But her action, alam natin na yung ginagawa niya na meron siya sa stage ng mga warmongering mga design. May mga parang apoy, may parang mga sumasamba sila sa buwan. All of those things pinapakita niya kasi pinanood ko yung yung mga ibang concert niya, tinignan ko Na ganun talaga. May mga satanic movement, may mga satanic talaga na mga ginagawa si Taylor Swift na hindi alam ng mga tao nanonood sa kanya na nahihypnotize na pala sila. Nahihypnotize na sila. Kaya nga mga kapatid, kaya nga kapag ang boyfriend mo o ang girlfriend mo, ang sabi sa iyo, magbabago na ako pag sinagot mo ko. Narinig niyo na ba yan, mga kapatid? Ma, pa, bili mo lang ako nito, magbabago na ako. Ma, pa, bili mo ako niyan, di na ako lalabas ng bahay. Promise. Narinig niya na ako, narinig ko na yan kasi ginabi ko na yan sa mama at papa ko dati. Ma, bili mo ako niyan, di na ako lalabas ng bahay. Hindi na ako lagi, mapapaalam na ako sa'yo. Di ba?
Kaya nga, kapag ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, sinabi sa iyo, pag sinagot mo ako, magbabago na talaga ako. Deceiving yon, mga kapatid. Deceiving. Dahil kapag na kay Kristo ka, ang isang tao, nagkaroon ka ng Diyos sa puso mo, may pagbabago. Ang sabi, if God is above everything in my life, then there is a real change in my heart. Ulitin ko, mga kapatid. If God is above everything in my life, then there is a real change in my heart. Totoo yan, mga kapatid. Kung totoo, na pinapasok mo ang Diyos sa loob ng puso mo. Alam nyo ba bakit kayo pumupunta sa loob ng simbahan? Ito, lagi ko itong sinasabi. Huwag nyong iisipin na kapag pupunta kayo sa simbahan, kayo ang tatanggap. Kayo ang tatanggap. Wag. Ang dapat mong iisipin, ang Diyos ang tatanggap ng mga papuri at pasasalamat na ibibigay mo sa Kanya. Siya ang tatanggap. Kung tatanggap ka man ng bagay mula sa Kanya, sa salita ng Panginoon na narinig mo, bonus na yon. Pero ang first thing na pwede mong dapat isipin kapag magsisimba ka, ano ang maibibigay ko sa Diyos? Ano ang maibibigay ko sa Kanya ngayong araw na ito ng pagsamba? Buong isip ko, buong puso ko, makikinig ako ng salita ng Diyos, ibabaong ko ang mga salitang mapapakinggan ko. Panginoon, tanggapin mo ang papuri ko sa iyo ngayong araw na ito. Kaya nga ho, mga kapatid, if God is above everything in my life, then there is a real change in my heart. Magkakaroon ka ng totoong pagbabago sa buhay mo. Wala pong matalino sa atin, wala pong magaling sa atin. Sabi ho ng banal na kasulatan, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan lang sa harap ng Diyos. Baliwala ang lahat. Sabi niya. Kaya ho, mga kapatid, lagi ko rin ito napabanggit sa mga Bible study ko, 100 years o 90 years from now, nasan ka na? Lupa na po tayo lahat siguro ng time na yon. Lupa na lang. Pero ang pinakamainam nun, pinakamaganda sa lahat, nung buhay pa tayo at pinapahiram ng Diyos ang buhay natin, hindi natin ipinagkait sa Diyos yung buhay natin na maipaglingkod man lang natin sa Kanya ang buhay natin. Alam nyo, mga kapatid, sad to say, papaano natin maiingatan ang ating pananampalataya sa Panginoon? Sabi po ng 2 Timothy chapter 4, verse 6 and 7, bibilisan ko lang po, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. At nananatili akong tapat sa pananampalataya. Nanatili pala si Apostle Paul na maging tapat hanggang sa matapos niya yung race ng kanyang buhay. Pinilit niya. Ibig sabihin, tayo rin, mga kapatid, dapat pilitin din natin, bagamat maraming mga hindrance, mga obstacles, mga bagay-bagay na maaaring pumigil sa atin para maging matatag tayong Kristiyano at magliwanag ang buhay natin sa ibang tao, dapat pilitin natin. Makita pa rin sa buhay natin na tayo ay binabago ng Panginoon araw-araw. Mga kapatid, ano pa? Sa paanong paraan natin mapapatibay ang ating mga pananampalataya? Ang sabi ng Hebrews 10:38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit, yun yung word ngunit, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. You see, mga kapatid, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga anak daw ng Panginoon ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit, merong may but. Ngunit kung tatalikod, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Amen, mga kapatid? Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10, verse 26, that He said, pagkatapos mong matikman ang lahat at malasap ang bagay na ibinibigay sa iyo ng langit, at pagkatapos ay nakalimutan mo at tumalikod kang muli at bumalik sa dati mong kalagayan,
Wala nang hain pang natitira para sa iyo, kundi ang naglalagablab na apoy ng asupre na siyang pangalawang kamatayan. Bakit? Kapag tayo ay tatalikod sa Kanya, matapos natin siyang makilala, ang sabi niya, hindi ko siya kalulugdan. Amen? Kaya nga, sa paanong paraan, sa paano natin mapapanatili ang ating tibay ng ating pananampalataya? Paano? Ang sabi po ng Colossians chapter 1, verse 23, subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Huwag pababayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral ng lahat ng tao sa buong daigdig. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Paano daw natin maiingatan? Kailangan tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Mga kapatid, kamusta na ang spiritual journey mo? Alam nyo, mga kapatid, nandyan pa ba yung apoy? Nandyan pa ba yung excitement sa loob ng puso mo noon nakakilala ka sa Panginoon? Gigil na gigil ka na umattend sa mga gawain ng Panginoon. Kamusta na? Excited ka pa rin ba na kapag ka Sunday ay nakakasamba ka? Mainit ka pa rin ba na nagbabahagi ng salita ng Diyos? Sa mga natututunan mo, sa mga Bible study, sa mga prayer meeting, mainit mo pa rin ba itong sinasabi sa iba? Pero dumating na rin ba sa panahon na nawawala na ang init mo? Dumating na rin ba sa panahon na nawawala na yung excitement mo sa pagpababahagi ng mga salita ng Diyos? Dahil sa maraming distraction na naladanas mo ngayon, nawawala ka na ba ng disiplina at namamatay na ba ang apoy ng pananampalataya sa puso mo? Hindi mo napapansin na nagiging maligamgam ka na. Hindi mo napapansin na akala mo connected ka pa sa Lord, pero hindi pala alam, you're already disconnected. You are pretending that you are still connected, but deep inside in your heart, alam mo, you are disconnected na sa Kanya. Akala mo normal lang yun, dahil lang sabi mo, maiintindihan naman ako ni Lord. At darating din ang isang araw, babalik din naman ako pag okay na ang lahat. Ang mga binibigay mo sa Diyos ay katamtaman lang. Kasi nga, nanlalamig ka na. Kasi nga, maligamgam na ang pagmamahal mo sa Kanya. Hindi mo naman nasasabing, hindi ko kilala si Lord. Pero hindi mo rin namang masabing, hindi naman ako malapit na malapit sa Kanya. Hindi ito kinatutuwa ng Panginoon, mga kapatid. At this point of time na meron tayo, mga kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. At ang sabi ng Revelation, dito po, sa Revelation, sabi mo nga pala, sana huwag mawala yung apoy ko. Sana. Tinanong ka, kamusta ka na, kapatid? Kamusta na ang spiritual life mo? Okay naman ako. Ayos naman ako. But deep inside, mga kapatid, ikaw ang nakakaalam nun. If you're still in the Lord presence, o wala na. Sabi po ng banal na kasulatan, sa Revelation chapter 3, verse 15 to 16, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko, hakpin, ang mga ginagawa mo, sabi ni Lord. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. You know why, mga kapatid? Alam ni Lord Alam ng Diyos yung laman ng puso mo kung mainit ka pa. Sabi ng Panginoon, kapag maligamgam ka, sana mainit ka, alam ko nag-aapoy ka para sa akin. Sabihin mo na lang din malamig ka. Ibig sabihin, talagang wala na tayong connection. Sabihin mo, para alam ko kung nasaan ka talaga. Pero dahil sa lukewarm ka, isusuka kita kasi hindi kita alam
Saan ka pa talaga? Are you on the Lord's side? Or are you on the devil's side? Hindi ko alam eh. Pero alam na alam ng Diyos ang gagawin niya. Isusuka ka niya. Kaya nga mga kapatid, ano pa ang sabi ng Revelation? Chapter 2, verse 2 to 5. Alam ko ang mga ginagawa mo. Pangalan? Si Jofer. Alam ko ang ginagawa mo, Jaisel. Alam ko ang ginagawa mo, Dong. Ang iyong pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinusubok mo ang mga nagsasabing apostol, sila'y apostol, at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin, matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Pag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. You forget your first love to me. Nakalimutan mo na. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Amen, mga kapatid. Alam ng Diyos yung init mo dati. Alam ng Diyos kung papaano ka nagsiserve kahit wala kang kasama. Alam ng Panginoon na ikaw ang naglilinis ng simbahan kahit wala kang kasama. Alam ng Panginoon na ikaw ang nagsishare ng Word of God. Pero ngayon, hindi mo na ginagawa. Hindi mo na ginagawa. O, kaya naman nila na yan. Okay na yan. Mga kapatid, kailangan nandun pa rin ang gigil mo, nandun pa rin yung excitement mo, nandun pa rin yung init mo. Kaya ang sabi niya, meron akong hinanakit sa iyo. Naghihinanakit ang Panginoon, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Hindi mo na ako mahal. Kaya nga mga kapatid, meron palang ipinagdaramdam ang Diyos sa iyo. May pinagdaramdam pala ang Diyos sa akin. Dati, nauunahan mo pa ako sa simbahan. Dati, ang aga-aga mo sa simbahan. Dati, halos hindi ka na, sabi mo, sana Sunday na uli. Alam mo, sana, ano pang gawain meron tayo ngayon? Ano ba meron tayo? Lahat dinadaluhan mo, lahat pinupuntahan mo. Pero ngayon, wala na silang lahat. Wala na. Hindi mo alam na kinukuha ka na pala ng kaaway at unti-unti nang nawawala ang init sa'yo. At sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, isusuka kita. Ibig sabihin ng isusuka kita, hindi kita kailangan. Ano ba ang mga nakikita ninyong mga sign na kapag ang lukewarm na ang isang Kristiyano, hindi na nagniningning yung apoy niya. Hindi na nagniningning, wala na. Wala na sa kanya. Naglalamig na. Ano ba ang pakiramdam ng isang taong nanlalamig na sa Diyos? Number 1, mga kapatid, hindi na siya nagbabasa ng Bible. Wala na. Wala na siyang panahon magbasa ng Bible. Pangalawa, wala na siyang fellowship. Okay lang sa kanya na mapabayaan niya yung mga fellowship. Okay lang sa kanya mapabayaan ang mga Bible study, prayer meeting, Sunday worship. Unti-unti, wala na. Pangatlo, lagi mo nang binabasa lang, nagre-rely ka lang na magbasa ka ng mga libro. No? You only read the good books of Christianity. Yan lang mga gusto mo. Basa ka ng mga libro, yan na yun. Pangapat, Ate Jaisel, look, the sign of lukewarm Christian, you look like the world. Wala ka ng pinagkaiba. Sumusunod ka na sa mga gawain ng makasanlibutan. Kinakanta mo na rin, kanta rin na Taylor Swift, kanta mo na rin yung mga bagay na, alam mo yon, makasanlibutan. Wala ka ng pinagkaiba. Kung ikaw ay Kristiyano o hindi ka na nagniningning, hindi ka na nag-aapoy, hindi ka na nag-iilaw. Panglima, ano sabi, Ate Jaisel? The characters, sabi dito, the characters you are imitating are that of celebrities. Ginagaya mo na yung pamumuhay ng mga celebrities. Ginagaya mo na. You try to imitate yung mga ugali ng mga celebrities. You look like the world. Pang-anim, you only listen to secular songs. Nakikinig ka na ng mga
mga kantang makamundo na. Unti-unti, yun na yung mga nagugustuhan mo ng mga kanta. Wala ka ng panahon para sa Diyos. Pangpito, you are shy and ashamed to talk about Jesus. Wala na. Nahihiya ka na mag-share ng Word of God. Wala nang apoy eh. Wala na yung init, wala na yung gigil, wala na lahat. Kaya naman, pakiramdam mo, malayong-malayo ka na sa Panginoon. Pangwalo, your beliefs contradict the Bible. May iba ka ng paniniwala, hindi na yung tungkol sa Biblia. Mga kapatid, kung ganyan na ang narinig mo, pang number 9, meron pa? Meron pa ba? Wala na. Kaya nga, kapag ganyan na yung mga nararamdaman nyo, mga kapatid, maybe, paano tayo gagawing magliliwanag niyan? Patay na yung apoy. Nawawala na yung init, nawawala na yung gigil mo sa paglilingkod sa Diyos. But the Bible says, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, tatandaan natin, ang sabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 20, verses 12 hanggang 15, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Kapag ang pangalan mo hindi nakita doon, kapag ang pangalan mo hindi nakasulat doon, Lord, hindi ba naglingkod naman ako sa iyo? Hindi ba kumanta naman ako sa iyo? Hindi ba nag-share ako ng Word of God sa iyo? Hindi ba mainit na mainit akong naglilingkod sa iyo? But the Bible says in Matthew 7:21 and 22, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, not anyone that says, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of God. Hindi lahat. Hindi lahat. Yung nakikinig ng salita ng Diyos, sa Diyos yun. Pero yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, hindi yun para sa Diyos. Kaya nga, kapag ang pangalan natin, may nagtanong sa akin Pastor, paano po yung mga namatay doon nakaraang Bible study namin kila Brother Ray? Paano po yung tinapon po sa dagat, yung abo, tinapon? Sabi ko, hindi. Gagawin pa rin ng Diyos, bubuin pa rin ng Diyos yun. Sabi ng Ezekiel, bubuin pa rin ng Diyos yun at haharap pa rin sa Diyos yun. Pero alam nyo, sabi ko sa kanila, ang pinakamaganda sa lahat, sinabi ng Romans 8:1 and 2, there is now no condemnation to those in Christ Jesus. Wala nang panghatol pa. At ang sabi pa ng Hebrews 17, ang lahat ng kasalanan mo sa akin, hindi ko na aalalahanin pa. Itatapon ko na sa dagat ng limot ang lahat ng ginawa mong kasalanan sa akin. Amen? Kaya nga, ang taong nakikinig sa Panginoon at nakikinig ng kanyang salita ay yun ay para sa Diyos at naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, are we still have the fire? Meron pa bang apoy sa puso natin? O sumusunod na lang tayo just to please other people? Nandito pa ba tayo hindi para kanino man, kundi nandito tayo para sa Diyos? Hindi tayo naglilingkod para kay kanino, kundi alam natin ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. Nandyan pa ba yung apoy sa puso nyo? Nandyan pa ba yung gigil sa loob ng puso nyo?
Nandyan pa ba yung excitement sa puso nyo na ayaw nyong mag-miss ng isang Sunday because importante sa iyo ang pagsamba sa Diyos? Nandyan pa ba ang init, mga kapatid? Kung wala na, kailangan i-rekindle ninyo ang apoy, mga kapatid. Kailangan makabalik kayo bago dumating ang Panginoong Jesus. Because the time is too short, mga kapatid. And we need to go back, we need to return to His presence, mga kapatid. Sa araw na ito, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, where you belong. Saan ka? Are you on the Lord's side? Or are you on the other side? Hindi ko alam. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid, all of us has a lot of problems sa buhay. Signal number 1, hindi ko alam. Signal number 2 ba ng buhay ninyo? Signal number 3? Signal number 4 ba ang dinadanas mong pagsubok ngayon? Pero sana, na kahit dumadanas ka ng mabibigat na pagsubok ngayon, sana sa Diyos ka pa rin. Sana sa Kanya ka pa rin. Sana sa Kanya ka pa rin magtiwala. Sana sa Kanya ka pa rin umasa. Kasi yung mga tao na dinedependehan mo, yung trabaho mo na maganda ngayon, huwag kang magdedepende dyan. Huwag kang magdedepende sa mga tao na alam mong matibay mong kinakapitan. Huwag. Dapat ang foundation mo, dapat nakadepende ka sa Diyos. Hindi ko alam kung anong intensity meron problema mo ngayon, kapatid. Maybe may problema ka sa karamdaman mo, sa katawan mo, may problema ka sa trabaho mo, may problema ka sa kaibigan mo, sa relationship ninyo, sa negosyo mo. Hindi ko alam eh. Pero si Lord, alam niya yan lahat. Alam niya lahat yan. Hindi lingid sa Kanya ang problema mo, kapatid eh. Hindi niya. Alam natin na meron tayong Diyos na hindi small time eh. Ang Diyos na kinakantahan natin, yung Diyos na pinapakinggan natin, He is not a small time God. He is the big time God, mga kapatid. The King of Kings and Lord of Lords, mga kapatid. Yung apoy natin, yung gigil natin, sabi niya, meron akong ipinagdaramdam sa iyo ngayon. Dong, meron akong ipinagdaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nards, meron akong ipinagdaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Na mainit mo kung pinagtilingkuran. Na kahit sinong kausap mo, sinasabi mo tungkol sa akin. Omen. May pinagdaramdam ako sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Lahat tayo, mga kapatid, we have a lot of flaws sa buhay natin. Marami tayong mali, sablay. But the Lord still loves us. Pinapakain pa rin niya tayo araw-araw. Iniingatan niya ang mga anak natin. Binabantayan niya tayo every time saan man tayo pupunta. At nakakabalik pa tayo ng bahay natin. Every time na lumalabas tayo ng bahay natin. Mga kapatid, patay na ba yung apoy? Nag-aapoy pa ba tayo para maglingkod sa Kanya? There is a danger of a lukewarm Christianity, mga kapatid. At marami yan, gumagapang yan sa loob ng simbahan sa buong mundo. Dahil marami ang gustong maagaw ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, konti lang ang makapasok sa langit. Kaya sabi ni Lord, meron akong ipinagdaramdam sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Na mainit mo kung pinagdilingkuran. Kahit gabi na, nandun ka pa rin, nagsishare ka pa rin ng Word of God, kinakantahan mo pa rin ako. Inaakay mo pa rin yung mga kapitbahay, mga kaibigan mo, yung mga kapatid mo. Inaakay mo pa rin sila. Kahit napapahiya ka na, okay lang.
Dahil mahal na mahal mo ako. Pero ngayon, may pinagdaramdam ako sa iyo. Dong, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang status ng ating spiritual life ngayon. Pero isang bagay po ang nais ko pong sabihin sa atin. Kanino ho ba tayo? Do we really belongs to God? Or do we really belongs to the world? Mga kapatid, loobin ng Diyos na yung apoy at init na meron tayo dati, may balik natin sa awa at tulong ng Diyos sa atin, mga kapatid. We need to go back. We need to read the Word of God again. And we need to spend more time kausapin ng Panginoon and start to work with God again, mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa mga salitang ito na nagbigay ng paalala sa atin. Do we really belongs to God, mga kapatid? Taylor Swift, alam niya kung saan siya belong sa kabila siya. Pero tayo dapat alam natin that we really belongs to God, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Saglit po tayo yumuko at manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po for this message na pinagkaloob mo po sa amin. Lord, tulungan mo po kami na lubos po naming maintindihan ang mga salitang na ipahayag mo sa amin. Na kung kami po ay sa iyo, ay dapat nakikinig po kami ng iyong mga salita. At amin po itong pinamumuhay. Lord, alam po namin, Lord, na may mga bagay kang ipinagdaramdam sa amin. Mga bagay na dati namin ginagawa, na mainit ka naming pinagsisilbihan. Pero ngayon, parang kulang. Parang kulang, Lord. Hindi ito May kulang ako, may kulang kami, Panginoon Diyos, na dapat naming gawin ng mga bagay na dapat naming ginagawa. Dahil kilala mo kami at nakikilala ka rin namin. Panginoon, tulungan mo po ang mga salitang napag-usapan namin ngayong araw na ito ay maitanim namin maigi sa puso at sa isip namin, Panginoon. Nang sa ganon, Lord, tumubo ito ng maraming beses sa buhay namin. At lalo namin gawing mainit na mainit, nag-aapoy ang aming pong pagtitiwala sa iyo at ang aming paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain niyo po ang mga kapatid na dinatnan po, Panginoon, ng mga salitang ito. Tulungan mo po ito, Panginoon, na mamunga ng maraming beses sa buhay namin. At huwag mo kaming hayaan na manlamig sa iyo at maabutan mo kami na hindi na kami naglilingkod at malayong-malayo na kami sa iyo. Lord, tulungan mo kami. Muli mo kaming gamitin. And we are willing, Lord, and we are available to you, Panginoon. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, inimbitahan ko po kayo na tumayo. Tayo po umawit sa Panginoon sa umaga na ito. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila ay alay sa iyo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Karapat-dapat ka, Panginoon. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba,
sambahin. Tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Sige po, pwede na po tayo muna makaupo. Amen. So, it's giving time. Sabihin mo sa katabi mo, it's giving time. Ayan. So, let me share this verse with you habang nagpe-prepare po tayo ng ipagkakaloob natin sa Lord for our tithes and offering. In 2 Corinthians 9, verse 7 to 8. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Tingnan mo nga yung katabi mo, meron ba siyang ngiti sa kanyang mga mukha na magbibigay sa Lord? And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sabi nga nila, you can give without love, but you cannot love without giving. Sino dito yung nagmamahal sa Lord? Taas ang kamay! Amen. We love the Lord. We are on God's side, di ba? Let our light shine. And with that, I hope that encourage you. This morning, we will give to the Lord out of love towards Him. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin sa ating mga ikakaloob sa umaga na ito. Taas po natin yung mga kakaloob natin sa Lord. Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa. Panginoon, this morning, Lord God, in terms of monetary giving to you, Lord God, we would like to honor you, Lord Jesus, because we know, Lord God, all things came from you, Lord God. And Lord, we want to be grounded, Lord God, that what we're earning, Lord God, is not just because of our might, but because of your favor and blessing towards us. Lord, sa lahat ng naririto, Panginoon, kasama namin online, Lord God. Lord, alam niyo ang kanilang pinagdaraanan, financially din, Panginoon. At Lord, kayo ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we are giving these tithes and offering to you with a cheerful heart. In Jesus' name, thank you, Jesus. Amen. Sige po, pwede tayo magkaloob. Tayo po umawit sa Panginoon. Palakpak po natin ang ating kamay. Sa mundo ng kadiliman, liwanag ba'y masisilayan? Ang lahat na nagliligaw, pagkasabay matatanaw. Sa lagbay ng buhay ko, tama ba ang tatahakin? Mga matang nakapiling, kailan ba siya nakakapiling? Diyos natin ang ilaw, nagsisilbing liwanag, nagsisilbing liwanag. Kaya't itaas ang tinig, ipadyak ang mga paa, sabay-sabay sabihin, Diyos natin ang ilaw at gabay. Ang mundo ng kadiliman, liwanag ba'y masisilayan? Ang lahat na nagliligaw, kailan ba tatanaw? Sa lagbay ng buhay ko, tama ba ang tatahakin? Mga matang nakapiling, kailan ba siya nakakapiling? Ang Diyos natin ilaw, nagsisilbing liwanag, nagsisilbing liwanag. Kaya't itaas ang tinig, ipadyak ang mga paa, sabay-sabay sabihin, Diyos natin ang ilaw at gabay. Buksan ang mga mata,
Praise the Lord. Sige po, malakas po na palakpak sa ating Diyos na buhay, sa mga kapatid po natin na first time po nating nakasama. At minsan pa, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Diyos sa araw na ito. Hallelujah! Hallelujah! Bago tayo manalangin, minsan pa po natin sambahin ng Diyos. Awitan natin ng Diyos nung kinanta po kanina ni Ate Biwan. Diyos, ikaw ay karapat-dapat. As we depart in this place, minsan pa natin sambahin ng Diyos. Come on! Let's worship the Lord. God deserves the highest praises of His people. We just lift our hands to God. Taas natin ang kamay natin sa Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. Dakila ay alay sa'yo, aking Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Ang tanging hangad ay ikaw ay sambahin. Yes, Lord! Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, Gabi mo po ang pagsamba. Sa iyo lamang nararapat aming Diyos. Yes, Lord. at pamamahal at pagdakila ay alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Ang tanging hangad ay ikaw ay sambahin. Sama sa huling pagkakataon, Diyos, ika'y karapat-dapat. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Pagmamahal mo at pagmamahal. Tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba. Tanging hangad ay ikaw ay sambahin. Hallelujah. Tanging hangad ay ikaw ay sambahin. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Diyos na karapat-dapat pong sambahin at parangalan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay po na kayo po ay karapat-dapat pong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy, Lord, na pinapaalala mo po sa amin, Panginoon, na ikaw po'y malapit na pong bumalik. Upang nang sa gayon, Panginoon, kung kami man po ay pansamantalang nadapa sa mga nagdaang araw, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pong napakinggan sa oras na ito, through the life of your pastor, Pastor Dong, Panginoon, we are reminded, Lord God, that we need to go back to you, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, hindi po kayo magdamdam sa amin, Panginoon. Tunay na malaman namin ang posisyon po namin na hindi kami sa mundo, kundi kami ay para lamang sa iyo, Panginoon, sapagkat tinubos nyo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Kaya, Lord, salamat for reminding us today. We just continue to pray, Lord God, na patuloy po na i-press on po namin ang sanctification na ginagawa niyo po sa amin. Ang proseso ng pagpapakabanal ng mga Kristiyano na sa iyo po ay nagsuko ng buhay ay araw-araw po naming nanamnamin at araw-araw po namin dakilain at sariwain ng sa gayon, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw ang magningning sa amin at hindi po ang mga bagay na pinagdadaanan sa amin, Panginoon, sapagkat ang liwanag
na pinagkaloob niyo po sa bawat isa na sa iyo po ay tumanggap at kinilala bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi nakadepende sa aming mga circumstances, Lord. Kahit kami po ay may pinagdadaanan, mananatili pong magliliwanag dapat sa amin ang liwanag na binigay niyo po sa amin. Kahit kami ay masaya, mananatiling magliliwanag, Panginoon, ang liwanag na binigay niyo po sa amin. Sapagkat ang liwanag niyan ay nakadepende, Panginoon, sa tagumpay na ginawa niyo na pa 2,000 years ago, Panginoon. Ikaw po ay mamatay sa krus, muling mabuhay, at muling ngayon naluklok sa kanan ng Diyos Ama upang patuloy na mag-mediate sa kalagayan ng iyong mga pinili, Panginoon. Yes, Lord, kami po ay hindi pa perfect. Kami po ay nagkakasala. Araw-araw kami nagkakamali, subalit salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong grasya, Panginoon, na lagi pong naglalagay po sa amin sa sitwasyon upang kami po ay maging righteous in the eyes of our Father, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. At tulungan mo kami, Panginoon, na tunay pong magampanan po namin ang dahilan ng pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin. Una, Panginoon, ang patuloy ka po namin kilalanin sa mas malalim na kaparaanan. At pangalawa, ay ang patuloy namin ipakilala ka and make you, Lord, popular, Panginoon, sa maraming tao sa pamamagitan ng buhay na binago niyo po sa amin at sa pamamagitan ng pag-i-impart po namin ng kaligtasang natanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Always remind us, Lord, na kami po ay hindi nandito, hindi kami tinawag mo para lang hintayin po namin ang langit, kundi gagawa kami ng paraan. We'll work out our salvation, Panginoon, na ito po ay magdulot, Panginoon, ng mabuting gawa dahil po sa Panginoon, sa ginawa niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat for the life of Pastor Dong. Patuloy mo po siyang kasangkapanin upang patuloy na maging alulod, Panginoon, ng iyong kaligtasan, ng iyong mga salita at patuloy na magdala ng kaluluwa pabalik sa iyo, Panginoon. Kami rin, Lord, ng mga nakinig, patuloy, Lord, dadalangin namin. Kami man po ay maging kasangkapan mo po sa mga tao, lalong higit na patuloy pong nadidiliman at magliwanag po kayo patuloy sa amin, Panginoon, at maliwanagan sila ng liwanag na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay ang araw na ito ay matunggumpay na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Kung paano, Lord, na kami po iningatan ninyo sa aming pagdako sa lugar na ito. Kami rin po ay babalik sa aming pong mga kanya-kanyang pansamantalang tahanan na nasa maayos ang kalagayan sapagkat ikaw ang patuloy po na nag-iingat sa bawat isa sa amin. At sa aming pong pansamantala po, paghihiwalay sa bulwagang ito, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng Diyos Anak, ang aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na paggabay at pagpisa ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Ayan, natapos na po tayo sa ating gawain. Pwede na po tayo magkamayan.